Okay, so good morning. Ngayon ay August 25, mag-aalas 7 na ng umaga. So hindi ako nag-walking, siguro mga Sabado na ulit ako makapag-walking. Anyway, so as a scheduled, hindi naman scheduled, mga dapat ita-transfer ko siya. Na-transfer ko yata noong Sabado. Hindi ko lang maalala. Basta na-transfer ko siya, medyo late na, mga 15 days old. Pero hindi tayo lalapit sa kanya ngayon kasi kakagaling ko lang dito sa batch na to. Alam niyo naman na itong batch na to ito yung medyo nagkakaroon ng trips problem. So kanina pag-akyat ko, dito muna ako tumingin. Inisa-isa ko muna kung may tama na ba ng trips. Pero usually, malalaman ko yan. Kunyari, kung naitlogan man siya, based na napag-aralan ko, after 3 days bago mapisa yung itlog. Then, may iba't ibang cycle yung larva stage ng trips, which is, sabihin natin, after mapisa, meron siyang 1 week para kumain dyan sa mga foliage, dyan sa mga dahon. Then, another week yata, sorry hindi ko masyadong kabisado, magpupunta na siya dun sa substrate or dun sa growing medium mo para sa dalawa pa niyang stage bago siya maging adult. Once na maging adult siya, babalik ulit siya dun sa dahon para mangitlog. At mangingitlog siya ng 40 to 60 eggs yata yung banggit doon. Yon, pag nag-adult na siya. So, ganun yung cycle niya, medyo mabilis. Pero based dun sa nakita ko, parang 30 to 45 days bago siya mag-adult. So, ngayon, tulad na banggit ko, nung nagkaroon tayo ng problem dito sa trips, unang ginawa natin is putulin or gupitin yung mga damaged leaf. Then, ayan, medyo lumalaki na naman sila, di ba? Ang ginagawa ko, almost every day, kung kaya ko every 2 to 3 hours, pupunta ako dito para tingnan lahat yan isa-isa. Ayan. Oo. Actually, kakagaling ko lang diyan, kaya hindi muna ako pupunta doon kasi baka may kumapit sa katawan ko na trips at lumipat doon sa kabila. So far, goods pa tayo doon. So dito, kakatapos ko lang, isa-isahin yan. Iniisa-isa ko yan, lalo na dun sa may mga bagong, pag may bago ako nakitang damage part, hindi ko na siya ginugupit. Pero pag may nakita kong parang bago yung damage niya, tinitingnan ko agad yung ilalim. Ayan. Ito. Tinitingnan ko agad yung ilalim kung may trips. Tapos minsan, since medyo sanay na ako makakita ng trips, kahit andyan pa lang sila sa ibabaw, medyo yellow-green sila na sobrang liit. Maliliit talaga sila, yellow-green. Mas maliit pa sila sa langgam. Siguro mga, divide mo pa sa 3 yung langgam. Ganun sila kaliliit. Mga yellow-green pa sila. Hindi sila lumilipad kasi nasa larva stage pa sila. Tatalon lang sila. Pag nilapitan, minsan tatalon dito. Maganda nga puti ito. Madali sila makita kahit pa paano. Pero yon, hindi naman sila lilipad kaya ang ginagawa ko, pag nakita ko sila, pinapatay ko na lang sila ganyan. Gentle lang kasi syempre, baka madamage mo naman yung dahon mo. Yan, kung mapapansin nyo, hanap tayo na medyo may damage dito. Yan, dito may mga nakuha ko kanina Doon wala masyado. Dito meron. Yan. Tapos doon wala. Dito nagsimula yun Tapos ngayon wala akong nakuha dyan. Medyo dito ako nakakuha. Yan. Ayan, pakita ko sa inyo yung damage. Ayan. Yan yung damage ng trips. Ayan. So, medyo, siya, silver. Ayan, silvery something. Ayan. Yung damage niya. May napatay yata ako dito kanina. Ayan. So, kaya every 2 to 3 hours ako pumunta dito para matsyempohan ko lang kung may mga live larva stage pa ng trips na nandito, nangihinain. Yan, pag wala akong makita, pinipisil-pisil ko lang yan. Gentle lang, tapos medyo pipisain mo. Kasi nga, posibleng nandyan lang sila sa gilid-gilid. Yan, gilid-gilid. Makita mo naman damage. Yan. Tapos, dahil dyan, minsan may nakikita rin ako spider mites dito kasi nakaka-damage din yun So, na-prevent din natin yun. So far, sa ngayon, yun muna yung ginagawa ko. And ayan. So, ganun ka-asikaso siya kung hindi ka gagamit ng kahit anong pang spray. And I choose not to use any sprays, either organic or inorganic. Basta, ngayon, hindi mo na ako gagamit. And, pag bakante na yung garahe,
ay bibili ulit tayo ng mga materials, mga bakal, para gumawa ulit. And finalizing ko na yung design para dun sa pinakabubong. And nakita nyo naman yung taniman natin dun sa kabila. Hindi naman ganun kaganda, pero at least it's functioning naman kahit papano. And ngayon, meron akong 4 na next na ita-transfer next week. Wednesday dapat yun, pero baka magang Friday or Saturday ko pa matransfer kasi dito ko yung ilalagay. So, ang paggagamitan ko is ito. Yan yung mga patungan. Kasi mas mataas yan compared doon eh. Yan, sobrang baba. So, baka possible magka-problema tayo sa init na naman. Although ngayon malamig-lamig yung panahon natin, better safe than sorry. And tulad ng sabi ko sa inyo, yung dulo na yon, tsaka ito, merong hydrogen peroxide or H2O2. Although expired na yung H2O2 ko nung June pa. June lang, or May yata. Pero ginamit ko pa rin. Ang nilagay ko dyan, mga nasa 45 ml. Alam nyo naman yung nilalagay ko dyan, pag Kiss solution is 100 ml, pag master blend, ay hindi. Pag Kiss solution 90 ml, pag master blend is 100 ml ng A and B. Pero ang nilagay ko sa kanila both is 45 ml ng hydrogen peroxide. So, tingnan natin kung gagana. So, ayan, mamaya, kasi since kakalapit ko lang dito, hindi mo na ako lalapit dito sa ating mga seedlings. Ayusin ko naman yon. Gagawa lang ako ng mga takip nito. Kasi hindi mo na tayo gagamit ng manipis. Meron pa akong 3 takip doon. Yun muna yung gagawin ko para magkaroon ng maayos na takip to at hindi manipis. So, ayun lang. Kung makita nyo, medyo bawas-bawas na yung spinach ko doon kasi nag-harvest ako kahapon. So, may mga spinach ako sa baba. Ayun, gusto ko lang i-share sa inyo yung mga bago kong natutunan tsaka mga pinagagawa ko. At as part ng management nitong aking tanim, then, sooner or later, magkakaroon na rin yan ng patungan na katulad nito. And, isa pa sa iniisip ko, para hindi basta-basta kumalat pala yung trips, is binago ko yung harang. Yan, diyan ako nilagay yung hara. Although, palagay ko, sa sobrang liit ng trips, kayang-kaya niyang lumusot sa mga pagitan yan eh. Parang kasya pa yung 5 o 6 sa isang butas eh. Ganun sila kaliliit. Anyway, that's better than wala. Mas maganda na yan na may protection tayo. Kung humangin man, mapunta yung trips doon, as may harang pa sila dyan. So, inisip ko pa kung ano yung magiging better ways. Pero sa ngayon, yun lang muna. And soon, i-adjust pa natin to ng konti dito para magkaroon ng space dun sa kabila. Tapos, lalagyan din natin ng patungan na ganyan. Yan. So, hopefully, makita nyo na next week yung bago nating design ng 1x1. Medyo okay na yung design. Ayun. So, thank you very much and see you next updates mga tropa. Bye-bye.